Lagi, yun lang ang gagawin mo. Katibayan yun na, rules ng rules ng impeachment eh. Pinagtibay yun eh. Opo. Hindi basta-basta yun. Hindi mo po pwedeng, teka muna, bukas ko na, ang ibig sabihin immediately, kaagad kong ibigay. Opo. Huwag ka na, huwag ka na mag-isip na, kasi wala ka naman dapat isipin pa eh. Pag nakita mo na yun ay verified, yun naman, napakadali naman, may checklist kung anong verification. Napakarami niyang abogado doon na mag-advise sa kanya, o pwede mo ng isang araw. Isang araw. Siguro naman sa loob ng isang araw, mga ilang pahina lang naman yun, bubusisiin, o ito ba'y na-verify? Pag verified kasi, talagang notaryo, tinignan ko yung forma, nandiyan ba yung forma, meron bang, may cause of action ba, may ganito. O sige, i-refer na natin. Ayun. Paano ngayon sila magbibigay ng under oath na sagot na sa mga requirements na ng Korte Suprema? Wala na siyang discretion. Ministerial, lilitaw ngayon dito na yung Secretary General, kauna-unahan, hindi niya ginanap at tungkulin niya. Lalong-lalong na yung December 2. Doon nagsimula eh. Yun ang una eh. Alam mo, kaya, ito, nadinig mo din. Hinahanapan ilang session days. Kasi ganito yung day. Halimbawa, ngayong araw na to, nag-session tayo. Pero hindi naman siya nag-adjourn. Sabi niya, suspend lang. Suspend, Sabi niya, magsasalita yung presiding officer. Session is suspended until tomorrow at 3 o'clock in the afternoon. So, bukas, hindi pa kalawang session nyo, kasama pa rin sa per session. Kahit na inabot tayo ng 3 weeks, sinususpend natin, after 3 weeks, 1 session lamang. 1 session, tama. Then, bibilangin ngayon yun. Ngayon, alam ko merong isang session doon na nagtagal talaga. Kasi makikita mo yung tagal, kunin mo yung journal. Ayun, doon makikita. So, kapag ka nakita doon na bakit kinakailangan ninyong isuspend? Kasi technique ito eh. Tingnan ninyo, 3 weeks kayong nag-session pero it is only considered as 1 session day. Ibig sabihin, pinatulog. Tama. Bibilangin. Ito ngayon, ang mabigat. Hindi nila mapapalito na merong discretion. Talagang hindi na-repair eh. Kasi kailangan ibigay mo kinukuha yung mga thesis. Kailan mo ni-repair. Kasi mula doon sa pagkaka-repair, huwag natin pag-usapan yung December 4, December na. Kasi yung pinaka-crucial dito yung December 2. Yung kauna-unahan. Steps yun eh. Steps. Una, Secretary General is supposed to immediately refer it to the office of the Speaker. Kasi, pag tinanggap ng office of the Speaker, ang office of the Speaker naman, ministerial din ito. Ministerial din. Wala siyang discretion. Tatawagin niya yung majority leader. Ito yung chairman ng Rules Committee. I-include mo kaagad, hindi naman kaagad, within 10 session days. Ngayon, kung yung December 2, kung may plano ba sila doon, ipitin nyo kanya halimbawa, kaya nga magtatagal sila eh. So, kahit na isang buwan tayong nag-session, sinuspindi lang, walang nag-adjourn. Nakatulog nila ngayon. Yun ang dahilan kung bakit hindi na-actual in December 2, December 4, and December 19. Hinintay nila yung February 8 at February 5. February 5, yes po. Mag-a-adjourn na kami ng February 5. Doon ang dali-dali nilang hinahanapan dito sa order ng Korte Suprema. Sabi niya, binigyan ba sila ng kopya lahat sila ng mga members na pumirma? Binigyan ba sila ng pagkakataon na mabasa? Binigyan ba sila ng mga material, ng ebidensya, kalakip ng every article of impeachment na kanya? Whether it was